nagkabayaran 100 to 150 million sa pirma para maisulong ang impeachment kay Inday Sara. Ang pera daw, cash, ayon sa ating puting ahas, na nakalagay sa duffel bags na inintrega o ibinayad sa mga tiwaling pumirma na kongresista. Pinondohan di umano ng pork barrel ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayon ito sa artikulo na isinulat ng kolumnista na si Jarius Bondok ng Philippine Star na may titulong Pork Barrels Needed to Convict VP Sara na inilathala nitong February 7, 2 araw matapos opisyal na ma-impeach ng Kongreso ang Vice-Presidente. Ayon sa article, bilyon-bilyong pisong pork barrel umano ang ginamit para makumbinsi ang mga kongresistang pumirma pabor sa impeachment. Sabi pa ng kolumnista, naging malinaw daw na ang pondong tinanggal sa Department of Education at PhilHealth sa 2025 national budget na siyang inilipat sa Public Works at Ayuda ay para sa impeachment payola. Tinatayang aabot daw sa 150 million kada congressman ang matatanggap na binubuo ng 25 million para sa AKAP, 25 million sa AIX at 100 million pesos worth ng flood and road projects mula sa DPWH. Kaya naman, umakyat sa mahigit 200 kongresista ang lumagda sa loob lamang ng ilang oras. Natanggalin si Inday Sara para si Tambaloslos ang maging new Vice President. Ang sabi dito, from Puting Ahas, that message, okay, nakita nyo yan, nakita nyo Saturday na November 18, yan, mga nakasulat yung mga vloggers. Okay? Through impeachment, ayan, sabi dito, through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate, okay, or senators. When this happened, power is now absolute in the hands of one family and the Philippines, and the Filipino people are doomed. Okay? Nagkamali ba ang ating puting ahas, ang ating informer, nung sinabi niya yan na tatanggalin ng bangag na administrasyon si Inday Sara? Hindi. And now, today, ay tuluyan ng pumirma at binoto ng mga tiwaling kongresista para maisulong nila ang impeachment kay Inday Sara. So according to our source, mga kababayan, ay nagkabayaran, okay, sa mga tiwaling kongresista 100 to 150 million sa pirma para maisulong ang impeachment kay Inday Sara o ma-impeach siya nga diyan sa House of Representatives at para na-forward na nila, di ba? Papunta sa Senado, di ba? So pinirmahan nila ang articles of impeachment, then ifinorward na nga sa kanilang dito sa Senado para magkaroon ng impeachment trial. Pero wag silang pakasisiguro. Dahil itong ginagawa nila, lalong ginagalit ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos, ni Bangag ang taong bayan, dahil kung matatandaan ninyo na sinabi ni Bangag ang kanyang statement diyan sa pagsulong o gustong pag-impeach kay Inday Sara, ay unimportant daw si Sara at ayaw daw niya ng ganun-ganun. Pero ang namuno, ayaw niya nang ma-impeach si Sara, pero ang totoo, sila ang nagplano. Ang bangag na administrasyon na ito. Mga kababayan, itong nangyayari ngayon ay planado nila this 2023 pa lang. Maybe even during the campaign period pa lang. Kaya nga tayo nabudol eh.
Mga kababayan, okay, tingnan ko lang to So dahil nagkaroon ng mahigit 200 na pirma at ayon sa ating puting ahas, may mga tumanggap ng 100 million to 150 million pesos kapalit ng pirma. Samantala, habang nagkakaproblema tayo sa food shortage, sa kahirapan ng bayan, kahirapan ng Pilipino, kaliwat ka ng krimen, mas inuna nilang magbayad sa mga buwaka ng inang kongresista gamit ang pera ng bayan. Dahil nga naghain na nga sila, o napirmahan na itong impeachment na to at nakakuha na nga sila ng boto na kailangan lang, which supposedly dapat ay 1/3 ng bilang ng mga kongresista. So ngayon, mga palangga, ano ba ang grounds ng impeachment? Si Sara ba talaga ay ka-impeach? Okay, tignan natin. Base dito sa batas na ito yung grounds of impeachment sa isang presidente o vice president para siya ay tuluyang ma-remove mo sa pwesto, dapat may mga ganitong klasing grounds. Paglabag sa ligang batas. Anong nilabag ni Sara? Meron bang nilabag si Sara nung kanyang tinanggap ang 125 million na confidential funds na never ever pang napatunayan na yun ay ginasta niya o ninakaw niya? Okay? Pero si Marcos Jr. ang unang lumabag sa batas noong pa lang noon pa lang ng eleksyon. Dahil ayon sa affidavit ni Attorney Glenn Chong na si Marcos Jr. at si Liza Tanas ay nakipagsabwatan sa opisyal ng Smartmatic para dayain ang halalan. Sumulat po si Attorney Glenn Chong noong September of 2023 sa House of Representatives dyan sa Jutang Jimenez na Garin at iba pa na sinasabi ni Attorney Glenn Chong na si Liza Tanas, ang bangag na administrasyon, ay nakipagsabwatan sa Smartmatic para maipanalo si bangag o madagdagan ang kanyang boto. So, dininig ba ng mga kongresista o mga kawatan? Hindi. Kasi wala silang pakialam kung ang lumalabag ng batas ay kaalyado nila. Never na sumagot ang mga buwaka ng inang kongresista o kongresista sa sulat ni Attorney Glenn Chong na sana ito ay malaking issue o ang at stake dito ang taong bayan. Kasi nandaya sa eleksyon ni isa ni Haniho, walang sumagot. So kung meron mang impeachable grounds, mga palangga, hindi si Sara kundi si Bangag. Number 2, ano ang nilabag na batas ni Bangag? Ang pagiging addictus benedictus. Kung ang isang simpleng mamamayan, isang simpleng tambay, nagdurog-durog ka dyan, nagsingot-singot ka. Pag nakita ka ng polis, dampot ka kaagad. Pero si Marcos Jr., alam ng mga cabinet secretaries niya, alam ng mga buwaka ng ina na mismo sa Malacanang ay tumitira siya, sumisingot siya, nag-a-addict siya. At yan ay authenticated, pulboronic, addictus benedictus si Marcos Jr. dito sa Amerika. Yan ay impeachable dahil ang presidente ninyo wala sa tamang pag-iisip dahil laging high. Kaya siya ay ngumingiwi. So si Sara ba ay may isyong nandaya sa eleksyon? Wala. 32 million ang bumoto sa kanya at maybe more than that pa ang kanyang supporters. At hindi magwawagi. Tandaan niyo to.
hindi magwawagi ang mga buwaka ng inang binayaran na 100 to 150 million pesos. Okay? Ngayong araw, dahil ang pera daw, cash, ayon sa ating puting ahas, na nakalagay sa duffel bags na inintrega o ibinayad sa mga tiwaling pumirma na kongresista. Actually, bago ko ituloy, okay? Pinost natin to sa ating Facebook kanina. Okay, tignan natin. Okay? Ano na to? 2.9 shares na pala ito. Naligo lang ako, 2.9 shares na. Ano ang sabi? Message from Puting Ahas. Kinulong sa isang room ang mga pinilit pumirma sa impeachment laban kay VP Sara. Ibig sabihin, yung ibang mga pumirma ay napilitan lang. Ikinulong sa isang kwarto, kinuha ang kanilang cellphones, at nagkakatukot, nagkatakutan, o naggaguhan, o nagsindakan para pumirma. Bakit kinuha ang cellphone? Para walang mag-take ng picture o videos na sila ay kinu-coerce o pinipilit na pumirma sa impeachment articles laban kay Inday Sara para ma-forward nila sa Senado. Yan po ay galing sa Puting Ahas. At itong si JJ Suarez daw sa Kongreso ay naninigaw na parang julul. Okay? Hindi sinabi kung bakit siya nagsisisigaw, pero ito'y nangyari ngayong araw. At ayon sa ating Puting Ahas, umulan ng pera sa House of Representatives ngayong araw. Sa duffel bags nakalagay ang perang isinuhol sa mga kawatang congressman. At ito, mga kapalangga, ay utos o mando ng Bangag administration. Balik tayo sa impeachable ground, di ba? Para ma-impeach o magkaroon ng ground para isulong itong impeachment na ito, dapat ay nagtaksil ka sa bayan na wala ng tiwala sa iyo ang taong bayan dahil isa kang traidor. Sino ang nagtaksil sa taong bayan? Si Marcos Jr. at si Tambaloslos. Pero tutok tayo kay Bangag. Si Bangag ay ipinagkanulo ang former President Rodrigo Roa Duterte nung pinapasok niya ang mga ICC officials. Inulat natin yan sa inyo, in-expose natin sa inyo sometime in October, November last year. Na pinapasok nila dito sa Pilipinas at binigyan ng, VIP accommodation. Then, ano nangyari dyan? May mga chaperon, may mga assistant, nagsa-shopping and everything, mga kababayan, para itong mga ICC na to maghanap ng mga pwedeng makausap na tao para makipagsabwatan na si Duterte ay naglabag sa international law. Which is bakit pagtataksil sa bayan ang ginawa ni Bangag. Hindi na po tayo miyembro ng ICC, pero pinapasok pa rin nila at the expense of Filipino people. Sino ngayon nagtaksil sa bayan? Si Sara o si Bangag? You talk about pagtataksil at nawala ng tiwala ang taong bayan. Nung binudol ni Bangag Jr., pinangakuan kayo na magkakaroon ng 20 pesos na bigas na hanggang ngayon, hindi nangyari. Yan ang pagsisinungaling. Yan ang pagtataksil sa bayan, kaya wala ng tiwala ang bayan sa bangag na gobyernong ito. Yung sinabi ni Marcos Jr., na kaya siya umiikot sa iba't ibang bansa, nag-travel galore siya para makapag-imbita ng mga foreign investors. Ano ang nangyari? May pumunta ba na mga foreign investors sa atin na nag-build ng mga pasilidad o mga negosyo? Wala. Takot ang mga foreign investors pumunta sa Pilipinas dahil ang crime, ang gurguran,
mga bata, mga estudyante, mga lolo't lola ninyo ay ginugurgur at chinutsuk-tsak pa ng mga addictus benedictus. Yan ang pagtataksil sa bayan. Ano pa ang pagtataksil ni Bangag kung bakit nawala ng tiwala ang taong bayan? Yung sinabi sa inyo last year, ni pinagyabang niya na may 5,500 flood control project na gumastos ng I believe, umabot sa 1.3 billion a day. Okay? So more than trillion pesos, I think, pag sinuma mo. Ano nangyari? Doon sa hearing, mga palangga, sa congressional hearing, inamin, I think Senate, inamin mismo ng DPWH na there's no such thing as 5,500 control. Ay, 5,500 flood control. If you talk about 125 million na ibinibintang kay Sara na kanyang nilustay na hindi naman. Kung itong mga buwaka ng inang politiko na ito, mga tongresista, mga kawatan, ay concerned sa bayan, dahil ang usapin dito kay Inday Sara, kay Vice President Sara, ay yung 125 million na pinagbibintangan na ito ay kanyang ginastos. Eh bakit tahimik ang mga buwaka ng inang ito sa 1.3 billion a day na nilustay ng buwaka ng inang Marcos administration sa pakikipagsabuatan ng mga tiwali sa DPWH? Mga kababayan, ibig sabihin, wala silang pakialam sa Pilipino. Wala naman talaga silang concern sa 125 million na ninakaw daw o pagbibintang na pagnanakaw. Kasi kung ikaw ay kongresista o politiko o ikaw ay public official, di ba? Na may concern ka sa mamamayan dahil yan ang iyong mandato to serve the people and to serve the country. Bakit ni isa diyan sa buwaka ng inang House of Representatives na kontrolado ng mga bangag ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas, walang nagbukas o nagreklamo na ninakaw nila ang 1.3 billion a day na flood control? Kaya hanggang ngayon po, kayo ay hindi pa yata kayo nakaahon sa baha. Binigyan lang kayo ni Bangag ng 2 kutsarang pako, kalahating yero, 2 plywood, nagpa-photo op, then okay na. So sino ang mayroong napakaraming impeachable grounds? Si Lisa Tanas, si Bangag. You talk about what? Pagtataksil o pang-aabuso sa bayan, pagnanakaw. Dahil ang korupsyon ay kasama dyan. Nung in-appoint ni Marcos Jr., si Michael Ma, na pinangalan ng smuggler noon dyan sa Committee on Ways and Means, na pinumunuan ng mag-amang Swansing, na pinatigil nila ang hearing na yan dahil sa utos ni Lisa Tanas. At yan po ay dokumentado. Yan ay impeachable dahil nakasalalay ang seguridad ng bayan ninyo ng Pilipinas sa katauhan ni Michael Ma na pinangalan ng smuggler dyan sa Congress at pabalik-balik, labas-masok sa bansa kung saan-saan pumupunta gamit ang pondo ng bayan at gamit ang pangalang, ang title na Special Envoy to China na ni isang dokumento walang ni-release ang media at ang Presidential Communications o ang Office of the President na in-appoint nila yan. Pero nung June of 2023, umattend si Michael Ma kasama si Benedict Chico, si Maynard Ngo. Sila ay pinangalanan doon sa event na yon, sa Chinese Embassy event, na si Michael Ma ay isa
sa Special Envoy to China. Wala pong media ang nag-report niyan. Ni isa. Ako lang sa tulong ni baby girl, Sas Rogando Sasot. Dahil si Sas ang nag-send ay nandoon pala si Sas nung event na yon. Dahil si Sas mismo ay nagulat nung tinawag o inintroduce si Michael Ma as Special Envoy to China kahit walang appointment paper. Yan ang dapat ninyong isipin na kung merong i-impeach dito ang bangag yung presidenteng adik. Then you talk about panunuhol. Okay? Isa yan, isa mga grounds. Panunuhol, tignan mo ang ginagawa ni bangag ngayon. Ni Lisa Tanas. Yung report na nakarating sa atin na sinuhulan ang mga tiwaling pumirma ng 100 to 150 million bawat pumirmang tiwali. Okay? At nasa duffel bag pa. Okay? Ang mga pera, yan dapat ay ka-impeach. Kayong mga nandyan sa Congress, kayong mga militar, police, for sure, nakita nyo ito. At ang iba pang natitirang mga kongresista na mayroong totoong pagmamahal sa bayan. You have to speak up. Binababoy, ginagago na ang Pilipino. People power na, sabi ni Jenny Wilkes. Mga kababayan, talagang ito, kung hindi kayo kikilos, kung hindi kikilos ang ating mga militar, ang mga pulis na mag-speak up, then talagang pamumunuan kayo ng mga bangag. Tandaan ninyo, yung kapapasok lang. Itong impeachment kay Sara, sinabi ko na to sa inyo. Dahil nga, may nakarinig mismo na katabi ni Bangag at ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, nung ito'y pinag-usapan nila. Nagsinungaling ba ang ating puting ahas dito? Hindi. Kaya po, galit na galit sila sa akin. Kaya nga nagpadala sila ng assassin sa akin dito para gurgurin ako noon pa last year. Kaya nga sinubukan nila akong kausapin. Ulitin ko, December